Hi mga kumars! So it's July 18, 2026 at tayo po ay pupunta ng Thailand. It's 6 o'clock in the morning. So mapapansin nyo it's sunrise na. At yes po, ang ating airlines is Philippine Airlines. Mabuhay! Yes. Ngayon po ay pupunta po kami ngayon sa ano, pwedeng kainan. Pwede namin kainan kasi maaga pa niyan. 9:40 a.m. pa ang aming flight. Pero around 5:30 nasa airport na kami. Airport Terminal 1 na iya. Kasi nga, mas maganda ng maaga kesa malate. Inisip din kasi namin madaling araw baka maraming aalis or maraming tao sa immigration, mahaba pila sa check-in, ganyan. So, mas maganda ng maaga. Pero hindi naman para hindi obvious na excited, ganun. So, ayan, alam nyo guys, habang naglalakad kami dyan, mas nare-realize ko na mas na-appreciate ko ang Terminal 1 kaysa sa Terminal 3. Alam nyo kung bakit? Kasi ang Terminal 1, para to sa mga introvert person, yung mga tipong seryosong tao. Kasi kung ayaw mo nang kausap, gusto mong mag-explore nang hindi nagtatanong, dito sa Terminal 1 hindi ka maliligaw kasi very straightforward yung mga instructions nila. Kung gusto mo pumunta ng CR, kung saan gate ka pupunta, and then kung saan yung kainan, ganyan, yung very accessible siya at very, straightforward yung mga instructions. Hindi ko tulad sa Terminal 3, ang dami-daming pasikot-sikot, ang dami-daming nangyayari sa buhay. So, parang alam mo yun, gusto mo na nga lang umalis or gusto mo na nga lang umuwi, ganyan, mamomblema ko pa ako saan ka pupunta, ganyan, kasi nga ang daming nangyayari. At bukod pa doon, maraming tao. So, yun yung para sa akin disadvantage or medyo low lights ng Terminal 3. Yung Terminal 1, kahit na oldies na siya, parang very outdated, mas na-appreciate ko talaga yung instructions. So, ayan na nga po, boarding na po tayo at hinahanapan po ako ng passport. Ayan po, dahil buhat ko si Luca, hindi ko makuha yung passport. Ayan, so boarding time, si Luca medyo makulit na at iyak na iyak, pero ayaw magpababa. Pero yan, dahil mommy tayo, kailangan natin magbuhat ng baby. So, ayan, getching lang ng passport, and then let's go inside. Mabuhay Philippine Airlines. At hahanapin po ulit yung boarding pass. Very napansin ko sa mga flight attendant or cabin crew ng Philippine Airlines, very smiley face sila. Smiley face, ganyan. And then, parang ang lakas maka-professional ng nila, ng damit nila. So, yan. Di ba nakita ni Kuya nag-vlog si Michael? So, atras muna. Pero in fairness, gusto ko talaga yung Philippine Airlines talaga kaysa sa ibang airlines. Yung Philippine Airlines, kahit na may mga airplane na masisikip, pero sa mga na-experience talaga namin, siya, okay, sakto lang, hindi naman sobrang sikip talaga. Tsaka bukod doon, pwede ka manood ng movies habang nasa flight ka, ganyan. Ayan guys, so si Michael nagbubuhat na ng luggage, ilalagay sa overhead bin kasi nga po
tayo, kung mapapansin nyo, wala pa masyadong tao kasi nga priority tayo dyan, mga Mars, dahil nga meron tayong kasamang baby. Si Luca talaga yung pinaka-ticket namin sa lahat ng biyahe dahil nga lagi kaming priority kasi nga bukod sa may senior, may PWD, meron pa kaming infant. So, ayan mga Mars, ready to take off na ang airplane natin. So, samahan nyo kami sa biyahe papuntang Thailand. So, this is Where's Luca and Jen. And just like that, after 4 hours flight, so what the crab, dito na po tayo sa Bangkok, Thailand. Yan, so mapapansin nyo guys, medyo mahaba yung video na to, pero ikakat ko na lang kasi nagahanap talaga ako ng mga temple dyan. So wala akong masyadong nakita, may nakita lang akong isa lang, pero titignan ko saan sila nakapwesto, kung saan yung location nila, ganyan. Kala mo naman talaga pupuntahan, pero yun talaga, gusto ko lang makita yung itsura niya pag nasa taas ka ng plane. So ayan, maglalanding na po tayo. Dito tayo maglalanding sa Suvarnabhumi Airport. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko ng airport nila, pero yun na yun, okay? So mga kumars, ito na nga, dahil hindi ko na nga na-videohan yung nangyari dun sa airport kasi nga dumaan kami immigration, bawal ang camera. Andito na tayo ngayon sa Icon Siam. Yes po, kumain muna kami dito sa Icon Siam kasi parang lunch na din, yan, kasi wala pang kain-kain. Pero though may pagkain naman sa airplane, pero ayun, kumain lang ulit kami ng lunch and then nag-stroll kami dito sa loob ng Icon Siam. Ang ganda ng mall na to, in fairness talaga, very modern, ang laki ng ano nila, ng mall nila. Tsaka, to be honest ha, yung pag na-reach mo talaga yung pinaka-top ng floor nila, hindi ko alam kung 4th floor ba yun, 5th floor, ganyan, nakakalula talaga. As in, nakakalula. O, baka ako lang yun, nalula talaga ako. Tsaka, ito, may paganyan pa sila, may pa-showering pa silang ganyan. May ang lakas Singapore. Yes po, may paganyan din sila. And then, meron din silang malaking elephant dyan at parang temple style. Pero guys, ito kasi is yung parang food court ata nila to sa pinakababa, sa ground floor. And halo-halo yan, may mga exotic food, ganyan, may mga pagkain, may tiangge, tapos meron din dyan mga bilihan ng inhaler, ganyan. So, ayan, nag-stroll lang muna kami dyan bago kami talagang pumunta ng hotel. Kasi nga, pero syempre, first day pa lang, make it, productive. So, ayan, bumili lang kami dyan ng mga damit kasi nga, ma-expected namin magte-temple, so kailangan bawal yung mga shorts, ganyan. So, after namin bumili ng mga damit-damit, tsaka mag-stroll sa Icon Siam, pupunta na kami ngayon sa labas ng Icon Siam. Ito na yung talagang ang itinerary namin for the day is magdi-dinner cruise kami. So, pupunta na kami dyan sa labas. Actually, yung pangalawang itinerary namin is bago mag-dinner cruise is manonood ng dancing fountain. Kaso nga lang hindi namin naabutan yun. So, ito yung itsura ng loob ng Icon Siam paglalabas kayo ng mall. So, very modern talaga siya. Tsaka very, aesthetic. May mga part na aesthetic, may mga part na Instagrammable, may mga, alam mo yun, ang dami nangyayari sa loob ng mall na to. Pero hindi siya nakaka-overwhelm. Siguro nakaka-overwhelm dito yung mga tao. Maraming turista talagang pupunta dito. And maraming nagsha-shopping. Ayan. So, ayan. Kung makikita nyo, meron palabas na yan ng Icon Siam. And maganda talaga yung view niya paggabi na. Kasi paggabi na yan, around siguro 6 or 7. Kasi yung dinner cruise namin is around 8:30 p.m. ng Thailand. So, sa Manila, it's around 9:30. So, advance lang tayo ng 1 hour. So, ayan na. Very, talaga siya. Alam mo yun, parang 7:30 na, pero parang may onting araw-araw pa. Alam mo yun, parang hindi pa ganun kadilim yung lugar. So,
Ganyan siya, kitang-kita mo yung mga buildings, maraming taong pumapasok, lumalabas. Tsaka siguro kaya maraming tao dahil nanood din sila ng dancing fountain. Pero kami hindi namin naabutan kasi nga ang dami namin ganap sa loob, ang dami namin tinitingnan, ganyan, mga exotic food. So, napagkamalan pa nga ni Michael niya ng MOA daw, nalalabas na ng MOA. Pero, to be honest, ang layo talaga ng MOA dito sa Icon Siam kasi ang ganda ng place, ang ganda talaga, very active, madaming ilaw, maraming buildings, tas may river, ganyan. So, active, maganda siyang maganda siya para sa mga first timer tulad namin. So, ayan, tsaka mapapansin nyo guys, mga local nila. So, ang babait, very approachable yung locals nila dyan. Hindi ko tulad sa iba na na-experience namin before is para masusungit, ganyan. Pero dito hindi, very humble yung mga tao. Kala mo naman talaga no? Pero totoo nga, yun nga talaga yung na-observe ko. Huwag kayong dyan. So guys, dito ko na lang muna ihinto yung video kasi nga kailangan na namin pumunta sa Tier 1 station kasi dyan yung pila namin. So, siguro i-upload ko na lang yung next video namin, especially yung dinner cruise. So, thank you so much for watching. This is our first day in Bangkok, Thailand. Sawadee ka! Bye!